Kamusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Ang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Tao, pakinggan mo ang sinasabi ko sa iyo. Huwag kang tutulad sa kanila na naghimagsik sa akin. Ngumanga ka. Kanin mo ito. Nang ako'y tumingala, may nag-abot sa akin ng isang aklat na nakabalumbon. Inilantad ito at nabasa ko sa magkabila ang mga pananambitan, pagdadalamhati at sumpa. Sinabi pa sa akin, kanin mo ang aklat na ito, pagkatapos magpahayag ka sa sambahayan ni Israel. Ngumanga ako upang kanin ang aklat. Sinabi niya sa akin, kanin mo ito at magpakabusog ka. Kinain ko nga ang aklat. Ang lasa ko'y parang pulot-pokyutan. Sinabi niya sa akin, tao, pumunta ka sa sambayan ng Israel at sabihin mo ang ipinasasabi ko sa iyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Nagkaroon nga ng pangitain si Ezekiel sa tabi ng ilog Kebar. Doon naranasan niya ang kadakilaan ng Diyos. Doon siya tinawag ng Diyos sa maging propeta ng Israel. Nagpakita sa kanya ang Diyos at sinabi sa kanya na kainin ang aklat ng kasulatan. Ang aklat noon ay nakabalumbon. They are scrolls. Nakita niya na mayroong nakasulat sa magkabilang bahagi ng balumbon na ito. Mabibigat ang mga nakasulat. Ang mga ito ay mga panambitan, pagdadalamhati at sumpa. Kinain ito ni Ezekiel at nginuya. Sa bibig niya, ang lasa ng aklat ay matamis, parang pulot. Pagkatapos, pinadala siya sa bayan ng Israel upang magpahayag ng salita ng Diyos sa mga tao, kahit na ang mga ito'y matitigas ang ulo. Ang salita ng Diyos ay kinain niya para maibigay sa kanila. Madalas nating sinasabi kapag nakarinig tayo ng magandang talk o homilia, nabusog kami. Nabubusog tayo hindi lang ng pagkain, kundi pati na ng salita ng Diyos. Kapag tayo ay nagbabasa ng Biblia, para tayong kumakain. Ang pagkain ay hindi agad-agad nilululok. Ito'y nginunguya muna natin. Mas masarap ang pagkain o mas matigas, mas matagal natin ito nginunguya. Pagkatapos ito'y nilululok na natin at dinadigest naman ng ating tiyan upang dalhin ang mga sustansya sa ating katawan. Ganyan din ang salita ng Diyos. Ito'y kinakain natin, nginunguya natin, nilululok natin at nagbibigay ng sustansya sa ating puso at isip. Kaya bago tayo magpahayag ng salita ng Diyos, ito ay dapat muna nating pag-aralan, pagnilay-nilayan. Ito ang pahiwatig ng larawan ng pagkain ng salita ng Diyos na binibigay kay Ezekiel. Ang salitang kanyang bibitawan sa mga tao ay salita ng Diyos na nagbibigay sustansya sa ating buhay. Salamat o Diyos sa iyong salita. Ito ay nagbibigay ng buhay sa amin. Pinalalakas mo kami nito laban sa tukso at kasalanan. Nagbibigay ito ng sigla sa aming buhay. Sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu, sana lagi namin itong tanggapin at unawain. Ito ang magiging sustansya ng aming buhay espiritual.